Pag-lead na tayo. It's not. Ano ka? Pura na tayo. Good morning, sir. Emma, good morning. Good morning, Sir G. Crash, good morning. Elena, ikaw na mag-handle ng project na ito mula sa simula hanggang sa matapos. And make it sure na matatapos mo ito sa deadline. Okay po, ma'am. Ako na po bahala dito. Okay. Alicia, magpa-check sana ako. Ito yung gusto kong i-propose kay Ma'am Alan na project. What do you think? What do you think? Oo, maganda naman. Oo, maganda siya. Diba? Okay. Okay, sige, simulan na natin yung project. Alicia, saan ka pala yung previous slides natin na may batas na? Sige. Okay, another word. Drag here and... Yes! Uy! Good evening, everyone. This is the presentation held in Flashboard by Miss Anne. Let's see what we have here. Bakit po wala yung pangalan ko dyan, ma'am? Ako naman po gumawa ng lahat ng yun. It's fine, Elena. Let's just focus on the presentation. So, help in Flash Food. So, July Run Flash is planned to increase more sales. And that's all. And thank you so much. Congratulations, Hannah. Excellent job, well done. Thank you so much, ma'am. Uy, nalaman ko yung nangyari. Alam ko, hindi lang yan yung unang pagkakataon na ninakaw ni Ana yung project ng iba. It's unfair! Nalang. Ma'am, good afternoon. May I speak with you? Sure. Have a seat. Salamat po, ma'am. Ma'am, may kailangan po akong ipaalam sa inyo. Yung patungkol po sa presentation kanina. What about that? Yung totoo po niyan kasi ako po gumawa ng project na yun. Pero pinalitan po ni Ma'am Ana ng pangalan niya. And ma'am, I think it's unfair. What? No worries about that. Naiintindihan ko yung feelings mo. And I will assure you, we will investigate that matter, okay? And if ever na ma-prove talaga natin na sa'yo talaga ang credits, I will give you a proper recognitions, okay? Thank you so much, ma'am. Yung akin lang naman po masigurado ko po na na-acknowledge po lahat ng pinaghirapan ko po. Of course! As I've said, if ma-prove natin na sa'yo lahat ng credits, I will give you the proper recognitions. Okay? Thank you, ma'am. You're always welcome. Salamat. Okay. Ang pagsasadulang legal na yan ay base sa katanungan ni Olive. Ito ning tanong niya. Mayroon akong ka-office mate at siya ang marketing head namin. Ako ay assistant lamang. Then, may project na pinagawa ang branch manager namin at ang aking marketing head ay inutusan akong gawin ang buong project. Nung nag-submit ako on time at in-approve naman niya.
Dumating ang day of presentation sa aming boss at nagulat ako na wala ang pangalan ko sa project at pinalitan niya ng pangalan niya. Maraming nakapagsabi sa akin na matagal na daw niyang ginagawa yon para tumaas ang kanyang posisyon. Pero hindi ko matanggap dahil pinagpaguran ko yun. Ano po ang dapat kong gawin? At upang sagutin po yan, nandito po ang ating panauhing abogado via Zoom. That's all. Welcome, Attorney Denise L. Madrid, a junior associate lawyer at the Abo Law Firm. Attorney Denise, good afternoon. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy and Miss Lynn. Good afternoon po. Yes, Attorney Denise, ano po ang masasabi po natin sa ating pong legal situation na nakapresent po sa atin ngayong hapon na to? Yes po. Regarding po sa query po ni Ma'am Olive, usually po kapag ganyan, it's more on internal policies po kasi siya. Ang unang natin gagawin dyan is magpa-set po tayo ng meeting po sa ating HR dahil po hindi na ibibigay yung wastong credit po sa kanya. Tapos si HR naman po, since yung mga company policies naman po, maglulok po siya ng mga maglulok po si HR ng mga company policies. Kasi usually po, kasama po sa company policies ang mga ating mga provisions on honesty and ethical provisions din po. And I think po, mostly po, ito po yung mga included din po sa ating mga contracts po. And of course po, sa mga company na code of conducts po. Tapos, yun nga po, ito rin po, maganda din po sana ito reminder sa ating mga higher-ups or sa ating mga, sa mga taong may mga supervisory posts na dapat din po tayo magbigay ng credit sa ating mga underlings po. Kasi po, it could boost more productivity po and it also boosts company morale po. Okay. Pupuntahan ko kayo mamaya, Ma'am Annie and Miss Lynn ha. Pero yes, napakaganda ng sinabi po ni Attorney Denise na okay, pumunta ka sa HR and then yung HR naman tingnan kung ano yung mga company policies. Para sa akin, no? Very clear na merong dishonesty. Why? Because in the presentation na sinabit nitong ating nag-i-inquire sa atin, nakasulat yung pangalan niya eh. Di ba? Ang ginawa nitong kanyang boss, tinanggal ang pangalan niya at ipinalit yung pangalan niya. So obviously, talagang credit grabbing and wala man lang siyang sinabi during the presentation na it was actually made by the underling. She could even have said na pinagawa ko ito. So parang lumalabas na this is, meron tayong cooperation dito. Hindi. Ang ginawa niya, grab talaga niya yung credit, the whole of it, without giving any recognition to the efforts of the underling. So for me, it's really unfair and dishonest. Ewan ko, Miss Annie and Miss Lynn, kung na-experience na ba ninyo yan sa inyong mga past work experiences? Well, attorney, honestly, maraming ganon. Talagang maraming ganon. Pero attorney, ako, hindi ako makikipag-away. Sa'yo na yung credit, okay lang sa akin yon. Hindi tayo mag-away dyan. Okay lang. Kung gusto mo yun, okay lang. Walang problema. Okay. Pero talagang maraming ganun, attorney, pretending to be knowledgeable doon sa isang bagay. Pero yun pala, nagtatanong lang siya and then pag nagre-report doon sa boss, akala mo siya, kanya lahat yun. Pero, hindi naman siya. Opo, para lang lumabas siya na, ay, madami itong alam, mga ganitong mga tipo, okay na po yun sa akin. Pero, tama ka, Attorney Dot, may dishonesty dito. What if yung mga ibang tao, hindi naman ganun katulad ko din, na okay lang, credit grabber, okay lang, sa'yo na yun, okay lang, hindi tayo makikipag-away doon. Ang punto lang dito, what about other people na deserving? Pagkatapos, inalisan mo ng ano. At saka, Miss Annie,
kanina nabanggit niya, promotion. Yes, that's something to do with the promotion. Yeah, that's it. That is a very good key na dapat natin pag-usapan. Kasi sabi ko nga kay Miss Annie, attorney kanina, no? Dito sa Pilipinas, dahil nga po mahirap ang trabaho, madalas na nangyayari yan, Miss Annie. Credit grabbing, yung position, yung pag-promotion, talagang nag-uunahan sila dyan. Sa Amerika kasi, Attorney Dot, medyo very aggressive po sila. They can always speak out. Hindi yan darating sa legal. Magsasalita ka agad yan. Bakit nandito yung pangalan ko? Magre-resign ako, ganun. Dito, yung mga nagagawa ng ganyan, natututo na lang silang manahimik, ganyan. Kaya it's very nice. Ayaw ng away. Dahil ayaw ng away, ayaw ng gulo, ayaw kong mawalan ng trabaho, Miss Annie. Napakahirap ng trabaho. At ito namang gumagawa ng mga ganito, patuloy naman siyang aapak siya ng tao para siya makaakyat sa kanyang ladder. They don't care. They don't care. Maraming ganun, Attorney Dot. Pero, Attorney Dot, ikaw, madami ka na rin mga pinagdaanan. Siyempre, masama yung loob mo, di ba po? Hindi tama ito. Hindi tamang practice. Yes. Lalo na sa company, it's very unprofessional, di ba, Attorney Dot? Yes, Miss Annie. Before I give back the screen to Attorney Denise, siguro one of the things that I want to share with the people who are listening right now is, since I am an intellectual property lawyer, no? Sa intellectual property law kasi, the creator owns his creation. So, napaka-strict ko dyan. Kaya ako dito sa kumpanya ko, I always give credit to whom credit is due. Napaka-importante doon for the moral of the employees. Alam mo, masabi mo lang na siya ang gumawa niyan, sabi mo lang yung pangalan niya, malaking bagay na yun. Tuwang-tuwa na sila doon because you recognize them. So for me talaga, it's unfair. Ikaw kasi, Miss Annie, talagang napakabait mo. I have learned this through the years. You are such a generous person. Totoo yan. Natututo ka ako talaga kay Ma'am Annie. Pero siguro pakinggan natin si Attorney Denise for her last advice regarding work situations na ganito. And also, syempre, baka naman meron pang mga gusto pa siyang sabihin. Attorney Denise, go ahead po. Yes po, I second din po yung pagbibigay ng credit or credit history. Kasi po, kunwari po sa mga tao, wala pa po supervisory positions. Those pat on the backs might not be a big thing po sa ating mga bosses. Pero sa mga employees po, parang big thing na po yun sa kanila. Yung recognition ng efforts nila. Alright, thank you so much. Ayan, medyo napuputol si attorney. Opo. Baka kasi may gustong batiin si Attorney Denise. Attorney? Baka may gusto kang i-shout out. Alam mo, marami tayong natututunan kahit maiksi yung ating discussion about this. Yes. So, Attorney Dot, thank you for helping us na ma-dissect ito. Parehas kayo abogado at magtanda din yung mga gumagawa nito, di ba po? Opo. Okay. Na huwag niyong gawin. Ayan. Na huwag niyong gawin. Opo. Ayan. Okay, Attorney. Alam mo, Miss Annie, yes, meron lang tayo. Ito, pinaka-last ko na siguro na sasabihin, no? Para kasing ang intellectual property is another form of property. Kumbaga ikaw, Ma'am Annie, meron kang kotse. Ikaw, Ma'am Lynn, meron kang watch, no? Sa'yo yun eh. Pag merong gumamit na iba, that is theft. Yung hindi nagpaalam sa'yo. Diba? Pagnanakaw. Theft yan. Correct. Hindi nagpaalam sa'yo. It is the same thing in intellectual property. When you use it and then take credit for it without the permission of the person who really owns it, at sasabihin mo iyo yun, para ka na rin nagnakaw. Yun yung tinuturo ko sa mga estudyante ko. So, let's learn from this para po sa mga empleyado, mga supervisors, give credit to your juniors. Yun lang po. Thank you. Thank Attorney Dot.